Welcome to my YouTube channel. Ito po yung mga ginagawa kong video about medical assistance. Yan po ang mapapanood nyo sa aking YouTube channel. Dito po kayo makakakuha ng mga idea katulad sa DSWD Batasan, kaya po charts, kung paano po kayo makakakuha ng medical assistance. At ito nga po yung mga requirements. Punta lang po kayo sa aking channel. At ito po ang aking video ginagawa. And welcome to my YouTube channel. I'm Dinah Tolentino, so please subscribe. So meron nga po pala akong isang isi-share sa inyo, paalaala po mula sa Access Party List. Ito po ay napaka-importanteng paalaala para po hindi masayang ang inyong lakad. Kailangan po ay makinig kayo, manood kayo ng aking video. At isi-share ko po sa inyo kung ano-ano po ba yung mga paalaala mula sa Access Party List para po sa mga kliyenteng hihingi ng tulong. Para po hindi kayo masayangan ng oras, panahon, at effort po. So, ito po, ang susunod na video po ay inyong panoorin po. Tapusin nyo po hanggang dulo kasi napaka-importante po yun para sa mga kliyenteng hihingi ng tulong ng referral para sa DSWD po. So, marami po talagang humingi ng tulong sa Access. At yun na nga po ay humihingi po nila yung referral para sa DSWD Batasan po. Kaya napaka-importante po na panoorin nyo ang video to kasi meron po silang paalaala na dapat nyo pong malaman at alamin. So, ito na po. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. So, I'm Dinah Tolentino. Then, may isi-share po ako sa inyo isang paalaala po mula sa Access Party List po. Ito po ang paalaala na dapat malaman nyo po. So, updated lang po to simula November 6, 2023. Ang mga pasyente po mula sa National Capital Region NCR na lamang ang mabibigyan ng referral sa DSWD Batasan. Siguraduhin po na kumpleto ang mga requirements pagdating sa kanilang opisina. Kapag po kasi kumpleto ang inyong mga requirements, talagang makakakuha po kayo ng referral mula sa Access para ibigay nyo sa DSWD Batasan. Kaya para hindi po masayang ang oras panahon nyo, kumpletuhin nyo po ang inyong mga requirements. Tapos po, kapag alam nyo po kayo ay cover kayo ng NCR region, kayo lang po ang mabibigyan ng referral. So yan po, sana maintindihan nyo po yan. At isang mahalagang bagay na paalala po yan mula sa kanilang opisina. At ang pangalawa naman po ay yung tinatawag nilang additional requirements. Ang additional requirements po ay para sa mga immediate at hindi immediate family ng pasyente na maglalakad, magpoproseso ng kinakailangan ng authorization letter. Kapag po sinabing immediate family, yan po ay yung asawa, anak, o nanay ng pasyente. Yan po yung immediate na tinatawag family. Kapag naman po hindi immediate family ng pasyente ang maglalakad, kinakailangan po magdala kayo ng authorization letter mula sa pasyente. Kailangan po may authorization letter mula sa pasyente para po maproseso yung inyong papel at para mayroon pong pinanghahawakan yung maglalakad ng papel. So, yan po yung pinaka-importante. At syempre po, kailangan din yun ng mga ID. ID ng pasyente at ID rin po nung naglalakad. So, yan po yung mga pwedeng maging additional requirements. So, isang paalaala po din yan. Kailangan po kumpleto ang requirements at may additional requirements. Kung hindi man po immediately at not immediately family ang maglalakad. So, ganun po, no? Then, naman po ay yung reminder for outside NCR hospital. Kung halimbawa po, ang inyong hospital ay hindi nasasakupan dito sa around Manila o National Capital Region Hospital, sa mga hindi sakop ng National Capital Region Hospital po, maaari po kayo magtungo o lumapit sa regional office ng DSWD na nakakasakop sa inyong lugar.
So, yan po yung sinasabing DSWD Satellite Office, kung saan po kayo malapit. Kung halimbawa ang inyong ospital ay hindi sakop ng NCR, so yan po ay dapat nyo alalahanin. Yan po pinaka-importante po. So, yan po yung maibigay kong tips sa inyo, at kailangan po talaga kumpleto yung requirements at maaga kayo pumunta dun. Yan po. So, maraming salamat po at God bless po and good luck po.